Ito daw ang Land of the Brave, ang bayan ng matatapang kaya di nakakapagtaka na dito unang lumipad ang bandila ng Pilipinas. Ang Cavite ay isa sa mga 8 probinsyang unang lumaban sa mga Espanyol. Isa sa 8 probinsyang nagmamay-ari ng sinag ng araw ng ating bandila. Well, Cavite City was once known as Cavite el Puerto. This is the staging area of the galleon trade. But prior to the galleon trade or the Spanish conquest, we've been trading with a lot of neighboring Asian countries like China, Indonesia, Malaysia. So basically it's part of the maritime Southeast Asia trade. Dahil sa mga ugnayang yon, yumaman din ang food culture dito. Kaya hanggang ngayon, sikat pa rin ang mga kakanin at panghimagas ng Cavite. At ika nga ni Iggy Ramos, historian ng Cavite, sa bawat subo ng mga kakanin ito, hindi lang tamis ang lasa mo, kundi mismo kwento ng pakikipag-ugnayan ng mga Caviteño sa iba't ibang kultura. Kaya bawat dessert dito, simple at masarap, pero may malalim na pinagmulan. Mas kilalanin pa natin to sa Desserts of the Philippine Islands. Sa Cavite, marami pa tayong hindi kilala ng mga pagkain. Alam nyo ba na merong kakanin na malutong na parang pancake dito sa Cavite? Gawa ito sa bigas at gata, ang tawag dito ay sinudsod. Sinudsod is a very, very interesting dessert. No? It's a kakanin. Traditionally, it's served during the Immaculate Conception Fiesta of Naik Cavite and also during Flores de Mayo. Opo, si Normita Propeta. Ang aming hanap buhay ay kakanin. Naman ako sa nanay ko, sa mga lola ko. Yung pagkakakanin. At nasubukan ko sa buhay ko na yan ang ipagpapaaral ko sa mga anak ko. Pag oras ng 9 a.m. ng umaga, yun talaga tinda, sinudsod. Sa kawali, sinusudsod na ganon, kaya siguro tinawag ng sinudsod. At saka, masarap talaga yan. Hindi masarapan na makakatikim yan. They have this parang sandok. They call it parang pangsudsod. That's why it's called sinudsod, no? So they make sudsod, no? Baho, ang kaning lamig, yung bahaw yun. Lalagyan yun. Kasi pag wala noon, matigas ang sinudsod. Hindi maganda. Ang pagluluto nga noon ay mapapagiling mo na kayo ng galapong. At magbababad muna kayo ng bigas na may kasamang bahaw. Babad nyo na magdamag yung kinabukasan, pagiling nyo na. Pagigiling nyo na. Pagkagiling, medyo kung malapot, lagyan nyo konting tubig. Pag medyo maayos na ang consistency ng tubig, edi iyan nyo na sa kawali, painitin nyo muna kawali. Yun, kasi sinasabi, yan. Medyo, kaya talaga sinudsud na ganyan, ayan. Isa na nalilikot pa yan sa kawali. From the idea of having very, very few resources. You mentioned rice, sugar, and coconut. These are essentially crops of oppression. So during the Spanish and the American periods, our farmers suffered so much that they became very, very resourceful when it comes to making various desserts. Can you imagine, you have rice, coconut, and sugar. These are like the 3 basic ingredients that you have. But it's how amazing it is when people can actually produce different kinds of dessert, of kakanin, just from these 3 basic ingredients. Isa't kalahating oras mula Metro Manila lang, nandito na tayo sa lalawigan ng Indang. Ipinangalan noong 1655 sa Punong Indang o Indrang ang bayan ng Indang, Cavite dahil sagana ito noon dito sa Barangay Bunalejos. Dito nang galing ang sikat na Kalamay Buna o tinatawag ding Kalamay Indang.
may higit 100 taon na itong pamana ng ating mga ninuno na hanggang ngayon ay may pagmamalaki pa rin ng bawat Caviteño. Hindi lang ito basta't kakanin, kasi kinilala siya ng DTI bilang One Town, One Product or OTOP ng Cavite. Kaya bawat subo ng malagkit at matamis na kalamay na to, dala-dala ang tradisyon at kwento ng taga-Indang. Ako si Lorena Sanchez. Ang hanap buhay ko ay magluto ng kalamay at magtinda. Napakahirap talaga magluto niyan, maghapon hanggang gabi. Hindi ka na makakatitigil ng paggawa. Simula sa mo ng paproseso, simula sa umpisa, magkakayod ka ng pambuko, tapos magkakayod ka ng panggata, yung gata talaga ng nyug. At saka ang aming mga flavor diyan, puro natural. Wala kaming nilalagay ng mga food color, kung ano man. Kung anong kulay ng asukal, yun ang lalabas na kulay ng kalamay. The little ingredients that you have, you can actually produce some of the most sublime dishes, or sublime dessert. Tapos ihahalo. Halo na ng halo hanggang sa kumunan. Wala nang tigil yun. Tapos pagka naluto na, tapos palalaparin mo ng maliliit. Ang tagal. Basta ubos na yung oras mo sa maghapon. Tapos sa gabi, babaks mo naman. Bago madaling araw pa, dito na kami. Alas 4 na madaling araw. Ang uwi namin, alas 8 ng gabi. There are very, very few people who does this dessert because it's so tedious to make. Dito sa Indang, Kalamay Indang. Pag naman sa Kalamay Buna. Kasi ang aming baryo, Bunalejos. Kaya Kalamay Buna. Pag dito naman sa dito sa buong Cavite, kilala sa Kalamay Indang. Ito ang ng Indang, pride ng Indang iyan. Iba, ang kalamay namin talaga, purong malagkit. Hindi kami naghahalo ng bigas. Kasi ang pagkakaiba, ang kanilang kalamay nahihiwa ng yung kahit ano lang. Pero ang aming kalamay, hindi mahihiwa ng kahit kutsara, hindi pwede hiwain dahil makunat. Kaya puro malagkit. The Caviteños know their food and they customize their food by applying the different, food philosophy. Like, we're very simple yet complex eaters. However, we don't really have yung mga cultural bearers na grand chefs. But our cultural bearers are actually found in the markets, in karenderias, no? Kanya-kanya kami luto. Kung sino may tinda siya nagluto. Halimbawa, makikita mo sa mga palengke, sila lang gumawa noon. Pero iisang aming ingredients. Last stop natin, bibisitahin naman natin ang Digmang Halo-Halo sa gitna ng Bacoor, Cavite, matatagpuan ang barangay ng Digman. Noon pa mang panahon ng mga Kastila, mahalaga na ang Digman bilang bahagi ng rutang pangkalakalan patungong Maynila. Ngunit bukod sa kasaysayan, mas sumikat ito dahil sa kanilang minanang recipe ng halo-halo na nagsimula pa sa lola niyang si Raymunda Ugal de Toledo noong dekada 1960. So one of the oldest halo-halo vendors is sila Boy Gonzales in Barrio Digman. Okay, Digman is actually a name of a barrio in Bacoor. Si Kuya Boy, anak po ako na may-ari ng Digman. Ang Digman po is barangay. Barangay Digman to. Hala ng iba, apelido namin. Kasi minsan nang tatanong sa akin, ano ba yung Digman? Barangay Digman, itong lugar. Kaya nung napalipat kami dito sa pwesto nito, umulan bumagyo, tinda na kami halo-halo. They're the original Digman halo-halo. Like a lot of them are. In fact, these are like families in Barrio Digman, now called Barangay Digman. The halo-halo remained, parang iconic part of, of the barrio. No? So it became known. Yung halo-halo is basically a Southeast Asian or Asian delicacy. So it became very, very popular, especially in the 60s and the 70s, where they had parang a resurgence or a renaissance of a traditional halo-halo. So it comes and goes, no? Parang fashion. Ang nanay talaga nagdalaga pa lang, nagtitinda na ng halo-halo. Ang buhang bibig ng nanay sa akin, huwag niyong pabayaan to at hindi kayo magugutom dito. Kasi wala nanay. Dito, ang nanay, halos nakapagtapos ng mga anak ko.
dito na. Ngayon, mga apo na, pinag-aaral ko. Kaya minsan sinasabi ko sa kanila, lagaan nyo lang to. Ito na po yung halo-halo ng digman. Nasabi ko sa kanya, maganda itong kakanin. Ito sabi naman anak ko, mami, ako mag-aano niyan. Sabi nga sa akin. Oo, sinasabi ko sa kanya. Abay, napayag naman. Sabi ko, ito, nene, pag ako'y namatay, sabi ko, ikaw ang papalit sa akin, magtitinda dito. Dahil sayang ang pwesto. Tsaka sinasabi rin, wala nang papalit ay sayang. Mawawala ang indang, nakalamay. Ang ating lokal na mga pagkain ay hindi lang nariyan para busugin ka. Isa tong kasangkapan ng kultura, kasaysayan, diwa at kwento ng nakaraan. Lubos na nagpapasalamat ang sambayan ng Pilipino at kaming lahat dito sa Bite Size PH sa inyo. Iggy Ramos, Nanay Noni at Nay Lorena, ang maglolang si Boy at Raymunda Ugalde Toledo at sa lahat ng ating lolo at lola sa pagbahagi ng inyong pagmamahal, talino at matatamis na alaala sa bawat sinudsod, halo-halo at kalamay na aming natikman. At syempre, maraming salamat sa inyo sa pagsama ninyo sa amin at sana ipagpatuloy natin tikman, ipagmalaki at itaguyod ang sarili nating mga kakanin at panghimagas. Dahil dito nagsisimula ang tunay na pagkakakilanlan sa hapag, sa tahanan at sa kwentong hinahain ng bawat plato. Marami kaming natutunan dito sa Cavite. Maraming kakaibang alaalang naghihintay lang ang titikim sa lasa ng kahapon. Kaya sa susunod mong pagbisita sa mga bayang ito, hayaan mong hindi lang ang mata mo mamangha. Isama mo na rin ang panlasa mo sa paglalakbay sa masasarap na kwento ng Cavite. I'm Chef RJ and this is Desserts of the Philippine Islands.